So, kamakailan, yung asawa ko pumunta ng Amsterdam kasama yung mother-in-law ko para bumisita sa hipag ko. Kasi naiwan, kami lang. Ako, si Sandro, si Santi, tsaka si George. Sabi ko, tara guys, tayo, maglibang. Sakto, World Cup noon, nang punta tayo sa Mall of Asia. Lang mamasyal, maglibang. Tapos, ito pang si Santi, ang yabang. Kaya niya daw yung mga rides sa... Basic daw. So sabi ko, sige, punta tayo ng Mall of Asia, tapos mag-rides tayo sa likod, tapos pasyal tayo, kain tayo. Tapos, doon sa may atrium, sa gitna, nandun yung yung parang activity center ng FIBA World Cup. In-experience namin, pumunta kami, may mga activities na dribbling. Ayan, sumali nga si Sandro. Nanalo ka ba nun? Hindi. Hindi ako nanalo. Doon may premyo ba yun? May premyo siya ng t-shirt. T-shirt ng sana. FIBA World Cup. So yun, walang napanalunan. Bawal po dance. Oo. Meron ding show. Di ba, George? Kaso, Dance group? hindi natin inabutan. Hindi ba natin naabutan yun? Hindi, lang, picture-picture lang sa mga... Meron ding parang shoot around na activity. May premyo din yon, Gatorade. So, sumali kami tatlo, si Sandro at si Santi. Tapos, tayong dalawa lang ba yung nakakuha na Yung una tayo lang nanalo dalawa. Nakapanalo pa rin si Santi. Nanalo siya nung huli na. Ako, Nag- Umami Gatorade, siya ng pangalawang beses. nakalaro din ako kasi may nagtulong sa akin doon. Sumali ka rin ba doon? Yung free throw. Tapos may nagtulong sa akin na worker doon. Ayun, si George pala sumali din noon. Hindi ko maalala. Ayun, nakita ko rin si Kinito Henson. Siguro kino-cover niya yung FIBA World Cup or yung activity center na yun. So, nagpa-picture ako. Siyempre, matik yan. Pa-picture tayo. May nakita. Bata pa lang ako, Kinito Henson na yan eh. Hanggang sa lumaki ako, Kinito Henson pa rin. So, yun, nakita namin. Sino ba yung mascot ng FIBA? May yung tawag yan eh. May robot. pangalan siya. Oo, yung robot. napapit... Ayun, nakita rin namin, nagpa-picture si George. Tapos, pagkatapos nun, konti lang naman kasi yung activities dun sa activity center. So, pumunta na kami sa likod. Gusto na namin i-prove yung yabang ni Santi na kaya niya raw yung mga rides sa likod. So, ikot-ikot kami, picture-picture. Ang nakita lang namin na open, yung, ano ba tawag dito? Pirate ship. Pirate ship? Pirate ship or Viking? Something like that. O basta yung, yung ship. Sabi niya, kayang-kaya niya daw. So, punta kami doon. Binila ko sila ng ticket. Actually, hindi ko na pinasali si George. Sabi ko, dito ka na lang sa akin. Kasi gusto ko lang makita yung dalawang boys. Magra-rides daw sila. Di ba din pa sinabi bawal? Ay, oo nga pala, may age limit. Pag tinignan mo yung ride na to, parang basic, parang kayang-kaya. Pero pag nandun ka na, di ba? Nanginginig. May thrill din. May thrill talaga, tsaka mahirap din. So, ayun. Mas may thrill yung nasa pinakalikod ka. Oo, kasi pag nasa dulo ka, mas mataas. Parang mahulog ka na. O, mas mataas ka kaysa yung nasa middle ka ng ship. Pataas ng pataas yun. So, ikaw nakaisip nun, Kuya Sandro, na Yes. magdulo kayo. Ayan, so naisip ni Sandro na magdulo sila. Parang mas mataas. Parang walang thrill yun kasi. Wala, parang maikli lang yung mo. Hindi mo makifeel yung height. Oo, taas ng tama. sa dulo. Tapos kami naman ni George, nandun lang kami sa baba, inaantay yung rides nila. Pero nagvi-video-video rin kami. Kaya nakita nga namin yung yung parang ginagawang island na yung mga buhangin, tinatambak ng may mga barko, tapos nagtatambak ng buhangin. Siguro ulit ng extension ng land. Parang Mall of Asia, yung area na yon. Dating dating dagat yun eh. Tinambakan lang ng lupa. So naging siyang natayuan siya ng mga establishments. Anyway, eto na nga nangyari. Exciting part, yung mataas na masyado yung yung ride, yung ship. Si Santi, yan na yung itsura. Kaya daw. Oo, yan na yung itsura. Hindi na makagalaw. Nakayakap kay Kuya Nakasakay pa dyan. lang namin yan. Nakaupo pa lang namin ang hihinig ni Santi. Pataas ng pataas yun. Nawala talaga yung yabang. Hanggang sa pagbaba, talaga, binibidyohan ko, suka siya eh. Halip to sa Sukang tito. ina. Oo, tapos sabi niya,
Bumper na nga lang. Bumper na nga lang. Tapos yun, after nung bump car namin, hindi na namin mahintay yung mag-open yung ibang rides. Kasi ayoko rin masyadong abutin ng gabi. Kasi matraffic nga dahil dun sa FIBA World Cup. So kumain kami. Actually, request nila yung Cebu Lechon. So naghanap kami ng Ricos. Tapos may mga nadaanan kaming NBA players. Oo, siyempre nagpa-picture kami. Itong si ano, Team din ng country nila. oo, player din sila ng mga countries nila. Si Valentunas actually, nadaanan lang namin na kumakain sa isang restaurant. Medyo nag-guilty nga rin ako kasi kasama niya yung mga anak niya tapos nagpa-picture kami. Parang inistorbo namin yung family time niya. So, sorry Valentunas. Fun lang talaga kami. Actually, maganda ginagawa niya ngayon sa season. Yung mga first game nila. Maganda yung bitaw niya sa 3 points ngayon. Tapos, yun, dati niya ginagawa. Nagpa-perform siya ngayon. Marami actually NBA players na medyo na-refresh yung laro nila, yung game nila dahil dun sa World Cup. This is Germany, sino? Dennis Schroeder. Si Schroeder, na-refresh din yung laro niya. Ngayon, maganda ang performance niya sa Raptors ata siya ngayon, di ba? Nasa Raptors siya ngayon. Kasi parang, alam mo yun, iba kasi pag naglaro ka na ang nire-represent mo, yung flag nyo, yung country nyo, iba yun. Hindi yun pera-pera, hindi yun because of the contract, hindi yun because of how big or small your salary is. It's about playing for your country, for your countrymen. So, iba yung hype, iba yung gigil, yung gana. So, siguro, bit-bit pa rin nila yung gigil at gana na yun hanggang sa opening ng NBA season ngayon. So, good for them, good for them. Ayun, tapos, ang ganda nga rin nung yung ginawa nung Mall of Asia doon sa Globe, na ginawa nilang FIBA ball, no? Tapos may ring pa. Okay yun. Very creative. Tapos, yeah, very creative. Alam ko, naging masaya rin talaga lahat ng participants nung nag-host tayo ng World Cup. And proud din ako na natapos yun ng maayos. Ayun, gusto ko lang din na ma-inspire kasi yung dalawang boys ko, si Sandro at si Santi, na mag-aim sila ng mataas. Alam mo, kung may ginagawa ka, nag-work hard ka, tapos wala ka namang goal or wala ka namang pangarap, parang walang direction, di ba? So, gusto ko lang ganun. Hindi ko naman sinasabi na magiging sila, Gilas players someday. But who knows, di ba? Who knows? Yan ba mga Gilas players ngayon, nung mga 15 years old sila, naisip nila na magiging sila, national player? Hindi naman, di ba? Pero, part yun ng pangarap ng isang basketball player, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi yan yung number 1 sports natin. So, ganun din yung gusto kong ma-embed sa isip tsaka puso ng dalawang boys ko na pangarapin nila, and then pagtrabahuhan nila.